Hello! Good afternoon mga kakwentuhan. Parang nanibago ako sa bati ko. Good afternoon kasi afternoon ngayon ang ating kwentuhang pangkalusugan. Welcome po. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so ngayong araw na ito ay araw ng linggo kaya po nilipat ko ng hapon. Pero bukas, 10 o'clock ng umaga po tayo ulit. Okay? So ngayon po ay ating ika-third day sa ating 12 days before Christmas low carb tips and guides. Kaya naman, samahan niyo po ako kasi panigurado, meron kayong matututunan sa ating kwentuhang pangkalusugan na ito. Hello, hello, hello po sa inyo. Para po marami ang makapanood, i-share po ninyo ang ating live na ito. Kasi sigurado po ay magiging masaya po ang ating kwentuhan. Kumusta po kayo? Kumusta Ate Marilyn? Hello! Nakakatawa si Ate Marilyn kasi ni-remind niya pa ako 2 o'clock na daw. Kumusta po kayo Ate Marilyn? I-share mo nga ito sa sa ating Ate Mabs na group. Tapos para makita ni Ate Ella. Kasi parang si Ate Ella matagal absent sa ating live. Namimiss ko na siya. So ngayong araw po na ito ay ika-third day na natin kasi parang nag-start tayo Friday. Kung hindi ako nagkakamali Kasi Friday natin na naisipan na magbigay ng mga tips and guide. Ayan, na second day daw ang teaching ni ate. Second day pa lang po. Yes po, binilang ko na yung Friday. Pero pwede rin naman. Sige po, sa mga kahapon lang nagsimula ng ating 12 days ay ika-second day natin ngayon. So welcome po sa inyo dyan at tayo po ay excited, no? Mikey, baka pwedeng i-share mo naman yung ating live ngayon sa groups natin. Ate Mikey, yuhu! Yung aking FB account dyan sa'yo. At sa mga hindi pa po nag-follow, mag-follow na po kayo sa Ate Mabs TV at sa ating Ate Mabs online tindahan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, thank you Ate Marilyn. Sa mga hindi pa po nakakaalam, meron na po tayong page na online, Ate Mabs online tindahan, na kung saan ay doon kayo makakapamili o magiging guide nyo rin po yung page na yon para pag may gusto kayong bilhin na low carb products or any products na nandoon, madali nyo na siyang makikita kasi nandun na yung mga link. Yun naman po ay link from Shopee and TikTok na kung saan ay anong tawag dito, madali nyo mahahanap yung mga kailangan ninyo, especially yung mga low carb essentials natin, no? Andoon po yan. Katulad ng mga ilan sa mga nakikita ninyo. Yes, thank you Ate Marilyn. Di ba na-complete niya daw yung tips kahapon. So ngayon naman po, another tips ang inyong maririnig sa atin pong kwentuhang pangkalusugan. At ito ngayon ay 8 tips naman tayo. Parang pinapawisan ako kaya bumababa yung salamin ko. Ayan, di ba? Ayan, kailan daw kaya darating yung elite Ate Mikey? Yung elite ni Ate Marilyn. Siguro today yun or tomorrow, ate. Abang-abangan mo lang po. At kung halimbawa hinahanap ka naman ng tatawagan ka po nila. Okay, so hello din po sa mga nanonood dyan sa Ate Mabs TV, Ate Mabs online tindahan. Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ready na ba tayo na i-share, pakinggan yung ating pong tips for today. Ayan, maganda po yung ating topic ngayong hapon na ito. Kasi ito is all about low carb pa din, syempre. Dahil yun ang promise ko sa inyo. 12 days before Christmas ay mag-share tayo ng mga tips and guides para hindi kayo mahirapan sa inyong paglo-low carb. Lalo na para sa nalalapit na nakapaskuhan. Yan. So, sige po, ang title po natin ngayon, Low Carb Health, bakit ito totoong health is wealth? Yan po ang topic natin this afternoon. Again, our topic this afternoon para sa ating kwentuhang pangkalusugan ay Low Carb Health, bakit ito totoong health is wealth? Yan. So health is wealth, no? Ang low carb health. So marami ang nagtatanong, bakit low carb of all diet and lifestyle? Why low carb? Kasi unang-una, ang low carb po ay napakatipid na klase ng diet. Sa iba parang ang tingin, mahal ito, sa iba mahirap ito, pero sa totoo lang po, kapag ito'y inaral ninyo
at tunay na ginagawa niyo na, mas malaking katipiran po ito. Tunay na ito ay health is wealth. Yan. So, nakuha mo na ba, Ate Marilyn? Pero huwag po ay mag-alala kasi mamaya namang gabi, pinopost ko din po yung ating dinidiscuss ngayon. Pero syempre, mas maganda kung makikinig kayo. Dahil yung pong ating pakikinig, mas marami akong dinadagdag kesa dun sa post lang natin. Okay, so let's start. So, ang tunay na kayamanan ng katawan na ay hindi umaasa sa gamot araw-araw. Ulitin natin ha, ang tunay na kayamanan ay ang katawan na hindi umaasa sa gamot araw-araw. Yan ang tunay na kayamanan. Kapag ang iyong katawan ay hindi umaasa sa gamot araw-araw, diyan mo masasabing health is wealth. Diba? Kasi kung nauubos ang pera mo sa pagbili ng mga gamot para inumin mo araw-araw, ay talaga pong nakakalungkot na bagay. So, tandaan natin, kayamanan natin ang ating kalusugan. So, meron ako ditong 8 tips or values na pwede ninyong tandaan para matulungan tayo sa ating pagkaunawa patungkol sa paglulukad. Kung bakit ito ay health is wealth and low carb health. Number 1, Number 1, mas kontroladong blood sugar ay napakahalaga. Ang low carb ay tumutulong maiwasan ang biglang taas at baba ng asukal sa dugo, isang ugat ng maraming sakit. Alam nating lahat yan, no, na ang pagtaas at pagbaba o lalo na pag napanatiling laging mataas ang asukal sa dugo, marami pong pwedeng ibigay na karamdaman yan sa atin. Kaya mas maganda kung mas kontrolado natin ang ating blood sugar. May diabetes ka o wala, kailangan kontrolado ang ating blood sugar. Huwag yung hintayin mo na magka-diabetes ka muna bago ka magkocontrol ng sugar mo. Yan ang maling paniniwala ng maraming tao no? Yung bang, wala naman akong diabetes, ba't kailangan ko mag-control ng sugar? Naku, sa totoo lang po. Ang diabetes, nung araw, yan ay namamana lamang. Kaya nagkaka-diabetes kasi merong lahi, kasi nasa pamilya, it runs in the blood. Pero ngayon po, alam nyo ba, at yan ay patutotohanan ng mga doktor, na ang diabetes ngayon ay naa-acquire na dahil sa maling lifestyle, sa mga kinakain natin lalo na. Diba? Mapapansin po ninyo yan. Tumaas ang bilang ng mga nagka-diabetes simula ng nagkaroon ng mga unlimited rice, di ba? Sa mga food chain. Yung bang sobrang dami ng kumain ng tao ng kanin at nag-i-enjoy na. Minsan meron pa akong narinig na kumain daw siya sa isang food chain at 5 hanggang 10 cups of rice siya. Ay grabe naman. Ulitin ko po, ang kanin ay hindi matamis sa panlasa nyo, pero pag prinoseso sa loob ng katawan, iyan po ay nag-breakdown into glucose. Ang isang cup ng rice ay katumbas ng 10 teaspoon ng sugar. So kung nakasampu ka niyan, ilang teaspoon of sugars na ang nakain mo. Ingat po tayo. Yes, sabi ni Ate Marilyn, yes po, diabetes is acquired through the food we eat. O, diba? Kaya talaga tandaan natin yan. Number 2, mas kaunting inflammation sa katawan kapag naka-low carb. Kapag bawas ang sugar at refined carbs, bumababa ang pamamaga na sanhi ng pananakit at chronic diseases. So, kakaunti ang mga inflammation sa katawan. Ano ba yung inflammation? Yung mga pamamaga sa ating katawan. Minsan kasi, wala kang nakikita sa labas ng katawan mo na namamaga, pero hindi mo alam, unti-unti na palang namamaga ang mga organs mo sa loob ng katawan. Kaya po nauuwi ito sa mga chronic illnesses, mga pananakit ng katawan. At soon, magugulat ka, may matindi ka na palang karamdaman. 'Di ba? Kaya nga, ang kadalasang sakit natin, pancreatitis, liver cirrhosis, ano ba? Yung mga arthritis, lahat ng may TIS or IS sa dulo, PIS sa dulo,
ang ibig sabihin, inflamed yan. Yan po ay namamaga, may pamamaga doon sa inyong mga organs. Kaya napakahalaga po na mapanatili natin ang katawan natin na hindi inflamed. Walang inflammation. At yan, inflammation na yan ay ang nagdudulot asukal pa rin at refined carbs. So, number 3, mas malinaw ang isip at focus. Ayan, kapag naka-low carb. At mapapatotohanan yan ng mga low carbers na makakapanood nito. Hindi nalutang o antukin dahil stable ang energy source ng katawan. Yan, di ba? Stable ang energy source kasi hindi na tayo nakadepende sa sugar. Kasi kaya tayo nanghihina kapag hindi tayo kumakain ng mga carbohydrates ay dahil kung saan-saan natin ito kinukuha. Kadalasan, sa mga matatamis sa pagkain lang natin ito nakukuha. Kaya tuloy, pagkatapos mo kumain, 2 hours pa lang, gutom ka na. Hindi stable yung source ng iyong energy o ng energy mo. Di ba? Hindi katulad kapag naka-low carb ka. Yung source of energy mo ay stable kasi saan mo ito kinukuha? Sa fats, sa proteins, di ba? Doon ang gagaling ito. At yun lang naman ang kinakain mo everyday. At hindi ka nakadepende sa mga yung mga pagkain na masarap lang pero hindi masustansya. Number 4, mas control ang timbang, mas healthy ang organs. Kapag naka-low carb ka, ang timbang mo ay kontrolado at maging ang iyong mga organs ay healthy, kaya nakasmile sila. Diba? Kasi walang pamamaga eh. Kapag yung organs mo, napifeed ng tama, yung mga cells mo, na kung saan nando ang organs ay made up of cells, pag maganda ang pag-feed mo sa kanila, sigurado po, healthy sila, masaya ang mga organs mo, at panigurado, malalayo tayo sa karamdaman. At kapag control ang timbang mo, ikaw ay masaya, di ba? Kasi ayaw nating lumaki, tumaba. Gusto natin nakokontrol. Totoo po talaga yan at talagang mapapatunayan ko yan. Dahil ako po, for 3 years going to 4 years na ng low carb, ay nakita ko talaga na control natin yung ating timbang. Pag gusto natin yung pataasin, kaya natin gawin yan. Pabababain, kaya rin natin gawin yan. Alam natin ang gagawin natin. At hindi po yan talaga tataas ng sobra. Hindi yan aabot sa puntong mag-overweight ka. Alam niyo po, minsan, natutuwa ako eh. Meron kasi kami ginagamit na quantum resonance magnetic analyzer na pag-check ng katawan. Nung minsan nagturo ako tungkol dito, ay nag-check ako sa sarili ko. At talagang lumabas po doon na ang aking katawan ay fit at tama ang aking timbang base sa aking weight, hindi sobra, kung hindi sakto lang. Di ba? Kasi dati po problema ko yan eh, ang taas ng weight ko. Kaya tumataas din ang BP ko at nagkakaroon ng iba pang problems. And that is one of the reasons kung bakit na-stroke ang inyong ate Mabs. Kaya ngayon, thank God, control na natin ang ating timbang. And sabi dito, low carb supports fat loss nang hindi pinapahirapan ang katawan. Di ba? Kasi ito yung nakokontrol mo yung timbang mo pero hindi ka nagpapakagutom. Lagi nga kami busog dito eh. Sa totoo lang. Sa paglo-low carb, hindi namin issue yung gutom. Hindi nga namin alam yung salitang, ay, nagugutom na ako, kakain na ako. Sasabihin mo na lang yan kasi pag talagang gutom na gutom ka na. Pero yung gutom na maya't maya gutom, hindi po uso sa low carber yan. Sa totoo lang. Nagugutom kami, yes. Pero hindi to the point na maya't maya gutom kami. Kaya nga namin na mag-fast hanggang 20 hours. Kanina nga nagbilangan kami ng oras ng anak ko eh. Kung gaano kahaba yung aming na fasting, no? Ako, umabot lang ako ng 19. Siya, more than 20 ata. Kasi ang target niya sana mag-OMAD. So, isang beses na siya kumain kahapon. Kaya, kanina, nung kumain siya, parang nasa almost 20 or 21 na siguro yun. So, di ba? Imagine, for 20 hours, hindi ka nagutom. Hindi ka nagkaroon ng sakit ng katawan or sakit ng sikmura. O, di ba, ganun tayo minsan eh. Minsan nga, may mga, dating nung hindi pa ako low carber,
pagka tumungtong lang 2 oras, 3 oras na hindi pa ako makain, naku po, gumagano na yung sikmura ako. Tapos nakakaramdam na ako ng pagkahilo na parang, ano na ba to? 2 hours, 3 hours pa lang ako hindi kumakain nun, ha? So, ibang-iba ngayon at maa-amaze ka talaga. Kasi yung response ng katawan mo, yun talaga yung ano niya eh. Pag nagutom, saka ka lang kumain. Hindi yung pag tungtong ng alas 7 ng umaga, kailangan mag-breakfast ka na, gutom o hindi. Pag tungtong ng alas 12 ng tanghali, magla-lunch ka na, gutom o hindi. Kasi nakabase tayo sa oras. Hindi tayo nakabase sa kung ano ang kailangan ng katawan natin. Ganun din sa gabi. Pag tumuntong ang 7 ng gabi, gutom o hindi, kakain. Kasi hapunan na. Di ba? So, sa low carb po, nabago lahat din sa amin eh. Sa akin, especially, hindi na ako ganun. Hinihintay ko yung katawan ko na diktahan ako na, or sabihan ako na gutom na ako. Yung totoong gutom ha, saka lang ako kakain. Pag hindi ako gutom, hindi ako kakain. Di ba? So, kaya, sa totoo lang, ang tipid na ganito. Now, number 5. Mas kaunting cravings at emotional eating kapag naka-low carb. So, mas kukunti ang cravings mo, katulad ng binanggit ko, no? Hindi ka na nagugutom palagi. Magtataka po talaga kayo. Dati, hindi ako naniniwala dyan eh. Pero nung ako'y nag-low carb na, totoo pala talaga na yung gutom mo ay hindi na ganun kadalas. At yung emotional eating, yung parang mamamatay ka pag hindi nakakain, yung ganung pakiramdam. At kapag busog ka sa protina at healthy fats, hindi ka alipin ng gutom at tukso. Totoo po talaga yan. Kapag busog ka sa protina at saka mga healthy fats, hindi ka na madaling mag-crave. Kahit sa mga sweets, lalo na pag fat adapted ka na. Totoo po yan. Hindi mo na iisip na kumain yan o kahit nandyan pa yan sa harapan mo. At na-prove ko na po yan for so many times. Kumakain, dati kasi hindi pa low carb ang pamilya ko eh. Lalo na sa handaan, lalo na pag may birthday sa amin, may cake dyan, may ice cream dyan, may pizza dyan. Kahit nandyan yan sa harapan ko, hindi na talaga ako nag-crave. Yung bang hindi ako nade-deprive, yung hindi ko feeling na aping-api ako kung hindi ako nakakakain yan, hindi ako ganun ka-emotional pagdating sa pagkain. Kasi alam ko, at yung katawan ko sinasabihan ako, hindi ko yan kailangan. Okay ako, busog ako. 'Di ba? Lalo na pag alam mo yung pagkain nasa harapan mo, ay masarap lang, pero walang sustansya. So number 6, mas tipid sa gastusin sa kalusugan. Ay totoo naman po talaga. Kapag naka-low carb ka, tipid sa gastusin sa kalusugan. Bakit? Mas kaunting bisita sa ospital. Bihirang pumunta ng hospital. Mas kaunting gamot sa hinaharap. 'Di ba? Sa totoo lang po, hindi lang sa hinaharap eh. Katulad ko, nawala na yung mga maintenance ko. Inalis na. Wala ako nun. Stroke survivor po ako. Ang sabi ng aking doktor ay, ng aking neuro, panghabang buhay ko na daw pong iinumin yung mga gamot na yun. At yun po tinanggal ko, hindi dahil sa tinanggal ko. May advice po yun ng aking low carb doctor. Hindi po ako nagsasarili ng pagtanggal ng gamot ko ha. Disclaimer po yan. At wag na wag po ninyong gagawin yan na basta kayo magtatanggal ng inyong gamot dahil lamang nag-low carb na kayo. Ay, nag-low carb na ako. Gagayahin ko si Ate Mabs, tatanggalin ko na rin yung mga maintenance ko. Nako, hindi ko po sinabing gawin nyo yan. Ang pagtanggal po ng inyong maintenance ay dapat nakabase sa mga resulta ng laboratory results ninyo, yung mga lab chem ninyo, mga CT scan ninyo, doon nakabase yan. At ang magsasabi niyan sa inyo ay ang inyong doktor na low carb. Kasi sa totoo lang po, sa mga may karamdaman na mga naglo-low carb o gustong mag-low carb, mag-consult muna po kayo sa mga low carb doctors. Okay? Huwag po kayong basta maglo-low carb na may sakit kayo ay gagayahin nyo lang lahat ng napapanood ninyo. Na iba-iba po ang paraan ng paglo-low carb base sa kondisyon ng inyong katawan. Hindi po tayo pare-pareho ha? Iba-iba po yan. At mas mainam na nagagabayan kayo ng doktor nang sa ganon, tama ang inyong gagawing paglo-low carb. Hindi kayo mapahamak at hindi kayo makaramdam ng mga, anong tawag dito?
ng mga hindi magagandang pakiramdam kapag kayo ay nag-low carb na. Malinaw po yan ha, napakarami po ng mga low carb doctors ang nandyan sa social media. At pwede nyo akong i-message kung gusto niyo malaman kung sino ang mga ito. Marami po yan. At pwede ko ibigay yung link ng kanilang Facebook or i-search nyo mismo dito sa Facebook kung sino-sino sila. Yan po ay sila Dr. Brian Castillo, Dr. P. Atencio, Dr. Joe, Dr. ang dami pa po. At sila ay pwede ninyong i-message anytime. Ayan, sabi ni Ate Marilyn, no? True po, my doc win my diabetic meds at yung maintenance ko sa hypertension ay half tablet na lang per day. Oh, di ba? Nababawasan po talaga. Si Ate Marilyn ay pareho ko po na nagpa-consult at hanggang ngayon nagpapa-consult pa siya kay Dr. Brian Castillo. Di ba? Kasi po napakalaking bagay na may naggagabay sa atin. At hindi po magastos yun. Promise. So, sabi dito, mas kaunting bisita sa ospital, mas kaunting gamot sa hinaharap. Ganda naman nun. Konti ang bisita sa hospital, di ba? Ayaw natin nun, sa totoo lang, hanggat maaari, ayaw nating magpabalik-balik sa doktor. Number 7, mas may lakas para sa trabaho at pamilya kapag naka-low carb. Paano mangyari yun? Kasi sabi dito, kapag malusog ka, mas nagagawa mo ang responsibilidad mo at mga pangarap mo. Diba? Lalo na kung breadwinner ka. Kapag ka ikaw ay malusog, masigla, walang karamdaman, mapoprovide mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Kasi ikaw ang breadwinner eh. Isipin mo kung ang breadwinner, siya ang nagkasakit. Paano na ang pamilyang umaasa sa kanya? Kaya nga po eh, kung tayo ay breadwinner, iniingatan natin ang mga mahal natin sa buhay na huwag magkasakit. Mas lalong ingatan mo ang sarili mo. Kasi ikaw yung nagpo-provide ng kanilang pangangailangan para makapag-aral ang anak mo, para makakain sila ng 3 beses, higit pa sa isang araw, lalo kung hindi naman kayo low carber, diba? Para mabayaran nyo, mga dapat bayaran na bills. Paano kung magkasakit ang isang breadwinner? Paano na? So, ingatan po natin ang ating katawan at tandaan natin kapag naka-low carb ka, mas malakas ang iyong katawan sa trabaho at para sa pamilya mo at sa katuparan ng mga pangarap mo. Totoo po yan. Alam niyo, sabi ko nga sa Lord, thank you Lord kasi binigay mo tong wisdom na to sa akin. Kasi hindi ko magagawa yung mga bagay na nagagawa ko na ngayon kung hindi dahil sa wisdom na binigay niya about low carb. At napakalaki po ng naitulong nito sa akin. At syempre po, number 1, ang grace ng Lord. Napakabuti ng Panginoon. Kasi ngayon po, nakakalabas na ako ng mag-isang ako nagbabiyahe, nakakaakyat baba na ako sa mga hagdan na katulad nung nababa ako dun sa aming homeless ministry. Nababa ako dun sa hagdan, sa ilalim ng tulay, nakapunta ako at naka-attend na ako ng mga retreat na malayo sa lugar namin. Mga bagay na kung iisipin, hindi mo magagawa kung ikaw ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Kaya napakahalaga po na ingatan natin ang ating kalusugan. Number 8 and last but not the least, prevention over cure. Or prevention is better than cure. Mas madali at mas mura ang pag-iingat kaysa paggagamot. Do you agree? Di ba? Mas mamura talaga ang pag-iingat kaysa sa paggagamot. Totoo po yan. Ang mahal maggamot. Ang laki ng gastos. Di ba? Sa tagal na nating nagme-maintenance, yung mga nagme-maintenance dyan, computein mo kung magkano na nagastos mo for so many years na nagme-maintenance ka. Gano'n na katagal? Gano'n na kalaki na gastos mo? Sa pag-iingat, sabi nila, ang mahal ng low carb, Ate Mabs, pang mayaman lang yan. Hindi yan pwede sa amin, ang mga simpleng, meron pa ako nakitang comment, no? Meron isang comment sa atin. Hindi daw niya kaya ang paglo-low carb kasi ito daw ay pangmayaman. Hindi daw ito pwede sa mga simpleng nanay at mga kumikita lang ng maliit na income. Dahil napakamahal daw nito. Naku, patututuhanan ko po sa inyo, hindi ito pangmayaman. Kasi kung ito ay pangmayaman, hindi sana ako low carber. Agree po ba kayo dyan? Kasi hindi po ako mayaman. Mayaman po ako dahil anak ako ng Diyos.
Pero financially, hindi po ako mayaman. Pero paano ako nakakapag-low carb? Kasi unang-una, inunawa ko to. Pangalawa, inaral ko. At pangatlo, inalam ko kung anong dahilan ko bakit ko to gagawin. At nung nalaman ko yung tatlong yun, eto na po ako ngayon. At hindi na lang po ako ang naglo-low carb ngayon. Pati pamilya ko po. Kami po, dito sa bahay namin, hindi na po kami bumibili ng bigas. Promise. Wala na po kami bigas sa bahay. Kasi pag bumibili pa ng bigas, natitempt pa sila magsaing. Nakakabili lang kami ng bigas pag may bisita na hindi low carb. Siyempre po, i-consider din natin sila. Kaya po, kung sabihin nyo, mahal ito, hindi po eh. Marami pong mga paraan para ma-meet mo pa rin ang requirements mo sa proteins and fats nang hindi ka gagastos ng mahal. Kasi masyado lang po tayong nadadala sa mga napapanood natin online na mga kinakain nila steak, mga pagkain ang mamahal, na iisip tuloy natin ang mahal palang mag-low carb. At yung iba, nakikita nyo, treats and goodies, ang mahal ng bread niyan, ang mahal ng ganito. Hindi nyo po kailangan na gawin yan. Ang importante, makakain kayo ng mga maprotina at healthy fats na pagkain, whole food, real food, na nabibili sa palengke tulad ng manok, isda, baboy, baka, seafoods. Alam niyo po ba, minsan, pag namimili ako sa palengke, mas mahal pa ang isda kaysa baboy. Totoo po yan. Lalo na yung hasa-hasa, nagulat ako sa presyo niya. Tapos tinanong ko yung baboy, hindi sila naglalayo. Eh di sa baboy na ako, mas mataas ang protina noon, may fats pa. Kaya sabi ko, ano sinasabi nilang mahal ito? Eh, ang kapalit ng kanin, pinalitan namin ng itlog. Itlog lang, buhay ka na. Talagang walang budget. Itlog, tuyo, daing, dilis. Yun ang mga, alam niyo po ba pag nakakita ko ng tamban? Magkano lang ang tamban per kilo? Ay talagang gusto ko yun na iniihaw. Eh kahit kumain ka ng marami no, napakamura ng per kilo eh. Kuhang-kuha mo yung protein requirements mo per day. Kaya sabi ko nga, ano ang sinasabi nilang mahal mag-low carb? So, bago niyo po sabihin yan na mahal mag-low carb, aralin niyo muna. At subukan niyo. At talagang unawain niyo to. Alamin mo kung anong dahilan mo, bakit ka mag-low carb. At sigurado ako kahit ano pang dahilan mo, mababaliwala yan. Sabi nga natin sa kahapong di ba? Kapag alam mo ang why mo, madali ang magdisiplina. Madali simulan kung paano ito gagawin. Kasi alam mo na yung dahilan mo. At napakahalaga nun. Yun ang motivation mo eh. Yun yung magsusustain sa'yo para magpatuloy ka dito. Hindi po madali, pero kaya. Andito naman kami. Mag-message ka at manood ka lagi nito. Sigurado hindi ka maliligaw. Reminder! Ang low carb ay hindi parusa sa katawan. Ito ay regalo sa kalusugan. Ulitin ko. Ang low carb ay hindi parusa sa katawan. Ito ay regalo sa kalusugan. Tandaan niyo po yan. Kung ito ay regalo sa kalusugan, kung naghahanap ka ng regalo para sa sarili mo ngayong taong 2025, di ba lagi natin tinatanong, ano bang regalo sa akin ngayong Pasko? Ang iregalo mo sa sarili mo ay ang pangalagaan mo, ang kalusugan mo. Yan ang number 1 regalong hindi lang ikaw ang mag-e-enjoy, kundi ang iyong buong pamilya, lalo na kung breadwinner ka. Dahil yung kalusugan mo ay kayamanan. Higit pa sa kahit anong meron ka. Yan po ang talagang dapat iniingatan ng lahat. Kaya maging regalo mo sa iyong sarili ngayong Pasko, ang pag-ingatan mo ang iyong kalusugan. Gawin mo kung ano yung dapat para mapanatiling malusog ka, malakas, masigla, masaya. Hindi natin sinasabi na kapag malakas ka at iniingatan mong kalusugan mo, ay madadagdagan ang buhay mo. Only God can give you, knows kung hanggang kailan lang ang buhay natin. So dapat po, ang maganda habang tumatanda ay napapanatili natin ang ating kalusugan, ang ating kalakasan, at kaya pa nating makipaghabulan sa ating mga apo, at kaya pa nating magbuhat ng mga grocery bags natin pag namimili tayo nang hindi tayo nahihirapan. I hope may natutunan kayo sa atin pong 8 tips ngayong araw na to para sa ating ika-3rd day or 2nd day
ng ating 12 days of Christmas, 12 days before Christmas, low carb tips and guides. Ayan, ako. I hope may natutunan po kayo. At kung may tanong kayo, pwede po kayong magtanong ngayon at sasagutin po natin yan. Libre pong magtanong, wala pong bayad, kaya magtanong na kayo. Okay? So, huwag po kayong mahiyang magtanong. Thank you, Ate Marilyn, ha? O, sabi niya, true. Diba? Ito si Ate Marilyn ay isang diabetic at ngayon ay laki ng naitulong sa kanya dahil sa paglolow carb. Sabi niya dito, dapat nating tandaan, health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Totoo po talaga yan, di ba? Kasi yan yung kayamanan, hindi kayang nakawin sa atin. Aside from talinong meron tayo. And thank God for the wisdom na binibigay ng Diyos sa atin at binigay ng Diyos sa mga tao, sa mga doktor na nagturo sa atin nito patungkol sa tamang paglolow carb. So, wag po kayong mahiyang magtanong kung halimbawa man natapos na yung ating live ay mayroon kayong tanong, napanood nyo to, mag-message lang kayo dyan sa ating comment or sa page mismo natin para masagot ko po kayo. Paumanhin lang, kung medyo minsan late na tayong sumagot, pero sasagutin pa rin naman po natin yan. Antabayanan nyo lang. Okay? So, yun lang po for today. And since Sunday, sana nakapag-church na kayo, nakapag-attend ng worship service, face-to-face man yan or online, ay huwag niyong kalilimutan na mag-attend po. Okay po ba? So, see you tomorrow sa atin pong daily devotion live ng 6:30 ng umaga at ng ating kwentuhan pangkalusugan, 10 o'clock naman po yan ng umaga bukas. Yan. So, baka may tanong kayo. And I hope na i-follow ninyo ang ating page at i-share and like ang video na ito. Para marami po ang makapakinig din kung paano makakatulong sa kanila ang tamang paglolow carb. Maraming salamat po! So, yun lang po. Kung wala na kayong tanong, ay pansamantala muna po magpapaalam ang inyong Ate Mabs at magkita-kita po tayong muli bukas 10 a.m. para sa continuation ng ating 12 days before Christmas low carb tips and guide. So maraming salamat po and God bless everyone. Pwede nyo naman po itong mapanood ng replay mamaya para po matutunan ninyo kung ano ang ating pinagkwentuhan ngayong hapong ito. Maraming salamat. God bless everyone. Thank you, Ate Marilyn, for your support. Thank you po sa patuloy na panonood. God bless and always remember, God loves you. Bye! Merry Christmas!